Breaking news, inireport ng BBC News na mismong Moscow ang nag-amin na ang Ukrainian troops ay nakapasok na ng 30 kilometers inside Russia. Ito ay ang bersyon ng Moscow, pero ayon sa isang military commander ng Ukraine, ibinalita rin ng BBC na ayon sa Ukraine military na kontrol na ng Ukraine ang 1,000 square kilometer na dating teritoryo ng Russia. 3 taon nang nagkagira ang Ukraine at Russia at hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. Araw-araw, merong mga napapaslang sa magkabilang panig. Sigawan ng mga sibilyan sa magkabilang panig ay peace. Ayon sa report ng BBC, nang simulang atakehin ng Russia ang Ukraine noong February 2022, ito na ang isa sa mga napakalaking bangungot ng Russia sapagkat hindi inakala ng karamihan na ang Ukraine ay makakapasok na sa Russia. Nangako si Vladimir Putin ng paghihiganti at nagbanta pa sa Ukraine. Ayon kay Vladimir Putin, magtago na kayo sa inyong mga bunker dahil magsasagawa raw sila ng isang malakihang pag-atake sa Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, sinabi niya ang mga lugar na kung saan nasakop na ng Ukrainian troops. Ito ay ang mga village of Tolpino and Obsky Kolodish. Samantala, nagbitaw naman ng pahayag ang Foreign Minister ng Russia sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Maria Zakharova. Ayon sa kanya, sinira daw ng Ukraine ang peaceful population of Russia dahil nga sa ginawang pagpasok ng Ukrainian troops sa ibang mga lugar sa Russia. Samantala, hindi naman itinanggi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang kanilang ginawang pag-atake sa ibang mga lugar ng Russia. Inamin niya ito at ito raw ay isang mensahe sa Russia na hindi raw sila papatalo. Ayon sa kanya, hindi raw niya pababayaan na masakop sila ng Russia. Kinundina din niya ang mahigit 2,000 cross-border attacks na isinagawa ng Russia nito lang nagdaang summer. Sa investigation ng Ukraine, gumamit daw ang Russia ng artillery, mortars, drones at mga missiles at dagdag pa ni Zelensky, lahat ng ito ay merong fair response. At dahil dito ay pinulong ni Volodymyr Zelensky ang Ukrainian troops at agad na nagsagawa ng offensive attack ang Ukraine. Ayon sa Ukrainian official, sinabi ito sa AFP News na libu-libong mga troops ng Ukraine ang pumasok mismo sa border ng Russia. Ayon sa report, hindi raw kinaya ng Russian border guards ang libu-libong troops ng Ukraine na umatake sa kanilang lugar at marami rito ang sumuko sa Ukrainian troops. Ito ang naging dahilan kung bakit hawak na ngayon ng Ukrainian troops ang ibang mga lugar sa Russia. Samantala, sa nagpapatuloy na pag-atake ng Ukraine sa Russia, 59,000 na mga civilian sa border ng Russia at Ukraine ang lumikas na for their safety. Pero meron ding nai-report na 12 civilian o Russian civilian ang napaslang sa pamamagitan ng pag-strike ng Ukrainian forces. Pero ganun pa man, inamin ito mismo ng local governor ng Russia na 28 sa mga village ng Russia ang nahulog sa kamay ng Ukrainian forces. Kung tutuusin, napakaraming lugar na nito ang hawak ng Ukraine. Can you imagine? 28 villages. Ayon sa report ng BBC, kakapasok lang na balita, mismong Ukrainian troops ang umamin na nagsagawa sila ng surprise attack sa Russia at nadagdagan na naman ng 18 miles or 30 kilometers ang lupain ng Russia ang napasok na ng Ukraine. Ayon sa ibang analyst, ang matagumpay na pagpasok ng Ukraine sa ibang mga lugar sa Russia ay maaaring makapagpa-boost ng moral ng mga Ukrainians. Pero kaakibat rin daw nito ang isang bagong strategy na gagawin ng Russia at naninilikado ang sitwasyon ng Ukraine. Lalo na nangako si Vladimir Putin na magsasagawa ng isang malaking pag-atake
sa Ukraine. Ayon mismo sa isang senior British military, hindi na nagbigay ng pangalan pero ibinalita ng BBC na ang pagpasok ng Ukrainian troops sa Russia ay magsasanhi sa isang matinding galit ng Moscow at dahil dito ay idodoble nito ang kanilang pag-atake sa Ukraine. Kahapon lamang, Lunes, nagsalita ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin at inere ayon sa kanya, "We will dislodge the enemy from our territories." Ang ibig sabihin nito ay kanilang itataboy ang mga Ukrainian forces na nakapasok na sa kanilang teritoryo. Kinumpirma ni Vladimir Putin na merong mga 2,000 Russian citizen ang naiwan ngayon sa mga lugar na kung saan hawak na ng Ukraine. Pero mga 121,000 ang nakaalis na rito. Dagdag pa ni Putin, "We don't know anything about their fate." Tinutukoy nito ang mahigit 2,000 Russian citizens na nasa mga lugar na hawak na ng Ukrainian troops. Pero nagsalita naman dito ang Ukrainian. Ayon sa kanila, "We are on the offensive." Ang kanila naman daw main goal ay wasakin ang posisyon ng kaaway. Ayon sa Ukrainian military, malaking bagay raw na maitaboy ang mga Russian border guards dahil dito ay masisira ang depensa ng Russia at madali silang makakapasok. Inamin din ng Ukrainian troops na marami silang mga hawak na mga tao mula sa Kursk, isa sa mga syudad ng Russia. Kumalat din ang mga footage na maraming mga flag ng Russian sa naturang mga lugar ang pinagtatanggal na ng Ukrainian troops at pinalitan ito ng Ukraine flag. Meron ding mga oil facilities ng Russia ang hawak na ng Ukrainian troops at malaya silang nagpa-picture dito at kumakalat na online. Ayon sa isang Ukrainian MP, "We are taking us much closer to peace than 100 peace summits." Naghahanda naman daw ang Ukraine sa susunod na posibleng galaw ng Russia dahil sigurado raw na merong gagawin ang kalaban. Katunayan, ayon sa Ukrainian military, meron na daw isinagawang bagong pag-atake ang Russia at sa 57 drone attacks ng Russia overnight strikes, 53 dito ay napabagsak ng Ukrainian troops. At eto pa, ayon sa Ukrainian military, nang magsagawa sila ng investigation tungkol sa mga drones na ginamit ng Russia ay kanilang napag-alaman na marami sa mga drones nito at missile ay na-manufacture sa North Korea. Hindi naman lingid sa kaalaman ng buong mundo na ang North Korea ay isang malapit na kaibigan ng Russia. Katunayan nitong nagdaang buwan lamang, mismong si Vladimir Putin ay nagtungo sa North Korea at nakaharap si Kim Jong-un. Ayon kay Zelensky, ang Ukrainian troops ay nasa high alert